Berto, nakita mo ba yung bagong lipat dyan sa tapat ng bahay natin? Yung dalagang maraming dalang paso kahapon? Bakit? Ano meron? Nako Berto, kaninang umaga, nakita ko siyang namumulot ng mga bote at lata sa tambakan dyan sa dulo. Tapos ayun, dinala niya sa bahay at isinabit isa-isa sa sampayan. Oh, bakit naman niya isasabit sa sampayan ng mga basura? Ay nako, ewan ko Berto, hindi ko rin alam. Pero parang may saltik yata yung babaeng yun eh. Sino bang matinong tao ang gagamit ng basura pang dekorasyon sa bakuran? Tumawa lang si Berto, ngunit halatang interesado rin sa kwento ng asawa. Habang nagkakapi silang dalawa, panayang sulyap nila sa bahay ni Rowena. Tahimik ang paligid ngunit ang bibig ni Corazon ay parang may sariling buhay. Kanina habang naglalaba ko, naririnig ko nagsasalita mag-isa. Aba, akala ko may kausap. Yun pala wala. Ang kulit pa ng tono, parang kinakausap niya yung mga paso. Baka naman nagme-meditate lang, Cora. Meditate? Aba, kung ganyan ang pagme-meditate, delikado yan. Maya-maya pa ay may kumatok sa pinto. Agad na tumayo si Corazon. Nagmamadaling binuksan at halos mapaatras nang bumungad sa kanya ang babaeng pinag-uusapan nila. Si Rowena. May dala itong mangkok na may takip at may ngiti sa labi. Magandang araw po. Ako nga po pala yung bagong lipat dyan sa tapat. Ako po si Rowena. May dala po akong ulam. Niluto ko po ito. Nako, ano namang klaseng ulam yan? Bakit kulay itim? Dinuguan po yan. Masarap po yan. Tikman niyo po. Napatitig si Corazon sa mangkok. Maitim, malapot at hindi kaaya-ayang tingnan. Nang tumingin siya sa mukha ni Rowena ay ngumiti ito. Yung ngiting inosente ngunit may kapintasan sa mata ng isang tulad ni Corazon. Napansin niyang puro itim ang ngipin ng babae, marahil dahil sa dinuguan. Imbis na magpasalamat, sinara ni Corazon ang pinto habang hawak ang mangkok. Berto, tignan mo to. Nakakadiri naman ng babaeng to. Hindi marunong magsipilyo. At yung mangkok, Diyos ko, ang dumi oh. Ang daming itim-itim sa gilid. Ano ba yan, Cora? Oh, mukhang masarap naman ah. Paborito ko pa naman to. Akin na. Huwag mong kainin, Berto. Sinabi ng madumi. Hindi na natapos ni Corazon ang sermon niya. Agad nang tinikman ni Berto ang dinuguan. Nung unay nasarapan pa siya. Ngunit ilang sandali lang ay napatigil ito at biglang niluwa ang kinain. Nakita nila ang dalawang maliliit na bato sa palad ni Berto. Ay hayop na. Sinong matinong babae ang magluluto ng dinuguan na may sahog na bato? Balak ba tayong lasunin ng babaeng yon? Mapuntahan nga. Cora, saan ka pupunta? Hayaan mo na. Baka hindi lang niya napansin at naisama sa mga sahog. Ngunit hindi na siya pinakinggan ni Corazon. Lumabas ito ng bahay at bit-bit pa ang mangkok. Sumunod si Berto na napakamot na lang ng ulo. Rowena! Rowena, lumabas ka riyan! Paglipas ng ilang sandali, bumukas ang pinto ni Rowena. Lumabas siyang nagpupusod ng buhok gamit ang inunat na plastik. Kalmado ang mukha na lalo lang nagpainit ng ulo ni Corazon. Bakit po? Nasarapan po ba kayo sa luto ko? Meron pa po rito kung gusto nyo. Mas lalong kumulo ang dugo ni Corazon. Ang ngiti ni Rowena ay tila pang-asar. Pati ang ngipin nitong may bahid pa rin ng itim, tila insulto na sa kanya. Hindi ako pumunta rito para humingi ulit. May bala ka bang lasunin kami? Bakit may mga bato itong dinuguan mo? Pasensya na po. Ganyan lang po talaga ako magluto. Nakasanayan na po sa amin yan eh. Galing pa po sa mga ninuno namin. Mas sumasarap daw po kasi pag may kakaibang sangkap. Natigilan si Corazon. Akala niya ay aksidente lang. Ngunit nang marinig ang paliwanag ni Rowena, ay lalo siyang nainis. Kung ganon, huwag ka nang magbigay ng ulam kung madumi. Kung paniniwala nyo yan, huwag mo idamay ang ibang tao. Saka tignan mo nga tong paligid mo. Puro bote, puro basura. Hindi ka lang pala madumi. May saltik ka pa. Cora, hayaan mo na. Bumalik na tayo sa loob.
Anong hayaan, Berto? Yang babaeng yan na ubod ng dumi, binigyan tayo ng ulam na may sahog na bato. Kung hindi may saltik yan, ewan ko na lang. Sobra naman po kayong magsalita. Gusto ko lang naman pong magpakilala kaya nagbigay ako ng ulam. Hindi ka namin kailangan makilala, lalo na kung galing sa'yo ang ulam na yan. Ang dumi mong babae! Pabalagbag na ibinalik ni Corazon ang mangkok dahil tuloy doon ay kumalat sa sahig ang dinuguan at may ilang tumalsik pa sa paa ni Rowena. Tahimik lang ang babae. Nakatingin lang habang papalayo ang mag-asawa. Ilang minuto matapos silang umalis, lumapit si Bien. May bitbit itong pako at martilyo. Tila galing sa trabaho, ngunit halata sa mukha ang pag-aalala. Nakita kong ginawa nila. Pagpasensya mo na si Aling Cora, ah. Ganyan talaga yun eh. Mahilig itaas ang sarili sa pamamagitan ng panlalait sa iba. Huwag mo na lang pansinin. Sino ka naman? Ako si Bien, taga-kabila lang. Ikaw si Rowena, di ba? Oo, ako nga yun. Pasensya na talaga ah. Sanay ka na siguro sa ganyan pero dito, mabilis kumalat ang kwento. Pag hindi ka katulad nila, naku, may kulay agad ang pangalan mo. Sanay na ako. Saka wala naman akong ginagawang masama. Tama yan. Kung kailangan mo ng tulong, sabihan mo lang ako. Huwag kang mahihiya. Hindi lahat ng tao rito, katulad ni Aling Cora. Salamat. Tahimik na naglakad si Bien palayo. Si Rowena naman, yumuko at pinulot ang mangkok. Hindi siya umiiyak ngunit bakas ang lungkot at hiya sa mukha. Samantala, sa bahay ni na Corazon, patuloy ang pagdadabog at daldal ng ali. Hindi siya mapakali. Parang gusto niyang ipamukha sa lahat kung gaano kabaliw ang bagong kapitbahay nila. Bukas, Berto, pupunta ako kina Aling Maring. Kailangan nilang malaman kung anong klase ng babae ang lumipat dyan. Hindi pwedeng manahimik na lang tayo. Baka kung anong masamang enerhiya ang dala niyan dito sa baryo. Ano ka ba, Cora? Kung ano-ano na lang ang sinasabi mo. Saka simpleng babae lang naman yang... Simple? Huwag mo kong patawanin. Berto, yung may ganong klase ng bahay, puro bote, basura, tapos nagsasalita mag-isa? Hindi yun simple. May kililing yun. Sigurado ko. Cora, Ako na nagsasabi sa'yo, Berto. Sa itsura pa lang ng ngiti, may tama na. Hindi ko hahayaan na magkaroon tayo ng kapitbahay na may saltik. Napabuntong hininga na lang si Berto. Sanay na siya sa ugali ng asawa, ngunit ngayong gabi, halatang lalong mainit ang ulo nito. Kinabukasan, umagang-umaga pa lang ay naririnig na ni Aling Corazon ang sunod-sunod na kalansing ng mga lata mula sa tapat ng bahay nila. Nakaipit pa ang tuwalya sa balikat habang naglalaba. Ngunit halatang kumukulo na ang dugo niya sa ingay. Kanina pa siya nagpapanggap na kalmado at pilit binabalanse ang galit at pasensya. Ngunit habang tumatagal, lalo lang lumalakas ang kalansing na parang sinasadya ni Rowena. Tumigil si Cora sa pagbabanlaw, piniga ang labahin sa katiningnan si Berto na umiinom ng kape sa upuang kahoy. Berto, naririnig mo ba yun? Araw-araw na lang may kalansing ng lata sa bahay ng babaeng yun. Parang ako nababaliw eh. Nakakarindi. hayaan mo na, Cora. Baka nag-aayos lang ng mga bote niya. Puro bote at kalat ang laman ng bakuran niya. Diyos ko, Berto, ang kapal talaga ng mukha. Sa halip na maglinis, nagpadagdag pa ng basura. Yung mga bote at lata niyang yan, pati kaluluwa ko binabagabag na. Nilagok ni Berto ang kape at hindi na umimik. Alam niyang kapag ganito na si Cora, mas mabuting manahimik na lang kaysa pumatol. Dahil hindi ito marunong tumigil kapag naiirita. Lumipas ang halos 2 oras, hindi pa rin natigil ang kalansing. Paminsan-minsay maririnig ang mahinang boses ni Rowena na parang kumakanta habang nag-aayos ng mga paso. Ngunit sa pandinig ni Cora, puro ingay lang yun na puro kalokohan. Hanggang sa hindi na siya nakatiis. Hindi ko na to kakayanin, Berto. Pupuntahan ko na talaga yan. Cora, huwag kang gagawa na eksena. Baka lalo lang lumala. Eksena?
Ilang araw na akong binibwisit ng tunog ng mga lata niya. Ako pa ngayon na masama? Hindi na hinintay ni Cora ang sagot. Tumawid siya sa kalsada na marahas ang bawat hakbang. Si Berto ay napakamot ng ulo at sumunod na lang mula sa hindi kalayuan. Pagdating sa bakura ni Rowena ay mas lumakas ang kalansing. May nakasabit na mga bote at lata sa alambre. Kumikintab sa sikat ng araw. Si Rowena ay nakalugay ang buhok, nakayuko habang nag-aayos ng marami pang bote. Rowena, anong oras na? Wala ka bang respeto sa kapitbahay mo? Ilang oras ka na nag-iingay dyan ah? Napatigil si Rowena. Dahan-dahang tumingin kay Cora. Pasensya na po. Hindi ko naman po sinasadya. Inaayos ko lang po itong mga lata. Pantaboy lang to ng mga... Pantaboy? Pati ako tinataboy mo sa ingay mo eh. Araw-araw na lang puro kalansing, puro kalat. Ay nako, hindi ka lang marumi. Baliw ka pa. Tumahimik si Rowena. Kita sa mukha niya ang pagpipigil. Pasensya na po talaga. Hindi ko po alam na nakakairita na pala. Hindi mo alam? Buong barangay siguro nagigising na sa ingay mo eh. Pati mga halaman mo puro basura ang katabi. Alam mo bang nakakahiya ka? Lahat ng dumadaan sinasabi, ayan yung babaeng may saltik. Hindi nakasagot si Rowena. Bumabaon sa kanya ang bawat salita. Ngunit si Cora, tila lalo pang ginaganahan. Tapos yung mukha mo, lagi kang ngiti ng ngiti kahit wala ka namang kausap. Nakakainsulto ka eh. Luka-luka ka ba talaga o nagpapanggap lang? Sa tindi ng galit ay nilapitan ni Cora ang sampayan ni Rowena. Tingnan mo tong pinagkakatuwaan mo, ho. Puro kalat. Mga lata, bote, tali. Akala mo art, basura naman. Bago pa makapagsalita si Rowena ay marahas nang hinablot ni Cora ang mga nakasabit. Isa-isang pinagtatanggal ang mga lata at bote. Aling Cora, wag po. Anong wag? Dapat nga pasalamatan mo pa ako. Nililinis ko tong mga kalat mo. Pinunit ni Cora ang tali ng sampayan. Nabuwalang ilang paso at nadurog ang lupa. Natabunan ng alikabok ang mga halaman ni Rowena. Aling Cora, tama na po. Huwag niyo pong sirain yan. Pinaghirapan ko yan. Pinaghirapan mong kalat? Tignan mo nga to. Ang dumi. Ang baho. Sinipa ni Cora ang isang paso. Nagkalat ang lupa at tumama sa paa ni Rowena. Sa puntong yun, nanginginig na si Rowena hindi sa takot, kundi sa galit at pangihina. Sumigaw si Berto mula sa gate. Cora, tama na yan. Umuwi ka na. Sumusobra ka na eh. Ngunit hindi na siya pinakinggan ng asawa. Tuloy pa rin si Cora sa pagwawala. Binubunot ang mga halaman at sinisira ang mga bote. Maya-maya'y dumating si Bien, pawisan at halatang galing sa trabaho. Aling Cora, tama na po. Ano pong ginagawa nyo? Wala naman pong ginagawang masama si Rowena eh. Walang ginagawa masama? Buong araw kaming niloloko ng babae mong yan. Sira ang ulo, puro kalat, puro arte. Wala po siyang ginagawang masama sa inyo. Hindi po karapat-dapat yung ginagawa nyo. Tinangka ni Bien na pigilan si Cora. Ngunit bago pa niya ito maawat, nasagi na ni Cora ang paso sa gilid ng pintuan. Nabuwal ito at bumagsak ang isang maliit na altar na yari sa kahoy. May kandila, ilang tuyong bulaklak at lumang rosaryo. Nabasag ang bote ng langis sa sahig, dahilan upang kumalat ang amoy ng mint at dahon. Huwag po. Altar ko po yan. Ngunit hindi pa rin huminto si Cora. Tinulak nito ang pinto ng bahay at pumasok sa loob. Tignan mo tong loob mo. Puro bote, puro dahon, puro kalat. Diyos ko, Rowena, ganito ka pala. Hindi bahay to, kundi basurahan. Sa sobrang gulat, napaiyak si Rowena. Nilapitan niya ang altar. Pinulot ang nabasag na bote at dahan-dahang tinipon ng mga piraso. Lumabas na po kayo. Maawa po kayo sa akin. Aling Cora, lumabas na po kayo bago pa may masaktan. Hinawakan ni Bien ang braso ni Cora at marahang inakay palabas.
Si Berto ay tulala lang sa gilid, hindi makapaniwala sa inasal ng asawa. Paglabas ni Cora, hawak pa rin ito ang ilang tuyong halaman na parang ebidensya ng kabaliwan ni Rowena. Tignan nyo! Eto ang patunay. Puro dahon at bote ang laman ng bahay niya. Baliw yan! May saltik talaga! Hindi na nakasagot si Bien. Napatingin siya kay Rowena. Nakaluhod sa sahig, nanginginig habang pinupulot ang mga basag na piraso ng bote. Lumapit si Bien at marahang inalalayan ito. Tama na, hayaan mo na siya. Wala kang kailangang ipaliwanag. Alam kong hindi mo sila kayang sabayan, pero hindi mo rin kailangan tiisin. Hindi sumagot si Rowena. Tahimik lang siyang umiiyak habang pinupunasan ng luha sa kamay na may gasgas. Sa labas, naglalakad na pauwi si Aling Corazon. Humihingal at hawak pa rin ang isang piraso ng lata. Hindi ko hahayaan na maging tahimik ang baryong to habang may ganyan dito. Kung di siya aalis, ako mismo ang gagawa ng paraan. Tahimik lang si Berto. Nakatingin sa asawa pero hindi na sumasagot. Sa unang pagkakataon, tila nakaramdam siya ng hiya sa mga salitang binitiwan nito. Sa loob ng bahay, huminto si Rowena sa pagluha. Tahimik siyang nakatingin sa altar na halos gumuho na. Dahan-dahan niyang inayos ang natitirang rosaryo at kandila. Wala naman akong ginawang masama. Sa labas, unti-unting humupa ang kalansing ng mga lata. Ngunit sa isip-isip ni Rowena, parang hindi na ito titigil. At ng gabing yun, ang buong baryo ay tuluyang nakarinig ng pangalan niyang binubulong sa bawat tsismisan. Si Rowena na may saltik. Madaling araw, tahimik ang paligid. Tanging tik-tak ng orasan at huni ng kuliglig ang maririnig. Si Aling Corazon ay nakahiga sa kama at nagigising-gising paminsan-minsan. Kanina pa siya naiinitan, ngunit ngayon ay may kakaiba. Pakiramdam niya, may namamaga sa loob ng bibig niya na parang may nakabara. Dahan-dahan niyang hinaplos ang labi niya. At doon niya naramdaman ang pamamaga. Mainit, masakit at mabigat. Bumangon siya at humakbang papunta sa maliit na salamin sa dingding. At napasigaw sa gulat. Hirap siyang magsalita kaya niyugyug niya ng malakas si Berto. Napabalikwas si Berto. Pupungas-pungas at agad napatingin sa asawa. Ano nangyari sa'yo, Cora? Hindi makapagsalita si Cora. Halos hindi maibuka ang bibig. Ang labi niya ay namaga at ang dila niya ay parang nilamon ng sariling bunganga. Hindi niya maikilos yun at halos hindi rin siya makahinga. Diyos ko, Cora, ano nangyari sa labi mo? Ang laki! Parang ube! Pilit na nagsalita si Cora ngunit puro kalabog at ungol lang ang lumabas. Itinaas niya ang kamay niya upang ipakita kay Berto na may mga pasa na kulay ube rin at parang namamaga. Bakit ganito ang kamay ko? Nilapitan agad siya ni Berto at hinawakan ng kamay. Nagulat siya at malambot ang laman na parang tinapay. Kapag pinisil ay bumabakat ang daliri. Cora, masakit ba? Tumangulang si Cora. May luha na sa mga mata niya. Hindi lang dahil sa sakit, kundi dahil sa takot. Magbihis ka. Dadaling kita sa health center. Tumangulang siya habang hawak ang bibig. Niyakap siya ni Berto at magkasabay silang lumabas ng bahay. Tahimik ang buong kalsada, walang katao-tao. Tanging yapak ni Berto at mahinang daing ni Cora ang maririnig. Pagdating nila sa health center, mabilis silang pinapasok ng mga nurse. Iniupo si Cora sa isang kama habang nilalapitan ng doktor. Sinilip ng doktor ang loob ng bibig ni Cora.
Hinawakan ng baba nito at tinapik-tapik ang pisngi. Kinuhang maliit na ilaw at sinuri ang lalamunan. Pagkatapos ay tinignan ng mga kamay niyang may mga pasa. May isang nurse na nagsusulat at isa pa na nakamasid lang. Si Berto naman nakatayo sa gilid, pawis na pawis at hawak ang tuwalya. Pagkalipas ng ilang minuto, ibinaba ng doktor ang chart at nag-usap sila ng mga nurse. Walang masyadong ekspresyon sa mukha. Maya-maya, lumapit ang doktor at may inabot na reseta kay Berto. Nakasulat doon ang pain reliever, antihistamine, tubig at pahinga. Allergic reaction. Yun ang sabi, walang dapat ipag-alala. Pagkatapos ng ilang oras ay pinauwi sila. Pagdating sa bahay, halos hindi na makalakad si Aling Corazon. Namamaga pa rin ang labi niya at mas lumaki pa ang dila. Kahit tubig hindi niya halos mainom. Ang mga kamay niya ay dumami ang pasa. Ngayon, pati pagitan ng daliri ay nangingitim na. Umupo siya sa mesa at tinakpan ng tuwalya ang bibig, habang nakatingin lang kay Berto. Ang sakit, Berto. Ang sakit. Isin mo lang muna, Cora. Sabi ni Doc, lilipas din yan. Hindi normal to. Baka nga allergy lang yan. Baka sa kinain mo kahapon. Hindi ganito ang allergy. Halos hindi maintindihan ang mga sinasabi niya. Bawat bigkas ay may kasamang pighati at garalgal. Minsan, pinipilit niyang isubo ang kanin, ngunit tumutulo lang ito sa gilid ng labi niya. Cora, itigil mo muna yan. Mamaya mo na subukang kumain. Tinulak ni Cora ang plato. Napahawak sa pisngi at napaiyak. Hindi lang dahil sa sakit kundi dahil sa hiya, sa galit at sa takot na baka hindi na ito mawala. Kinahapunan, nakatulog si Berto sa silya sa tabi ng kama. Si Cora naman, nakahiga at tulala, nakatingin sa kisame. Naririnig pa rin niya sa isip ang sinabi ng doktor na walang kakaiba. Ngunit ang nararamdaman niya ay ibang-iba. Tuwing gumagalaw ang dila niya, parang hinihila ng pako. Tuwing itataas ang kamay, para itong napupunit sa loob. Minsan ay sinubukan niyang ipikit ang mata upang makatulog. Ngunit bawat pagdampi ng hangin sa labi niya ay tila apoy. Bumangon siya, dahan-dahan at lumapit sa salamin. Nang makita niyang sarili, napasinghap siya sa takot. Mas lumaki pa ang labi niya. May mga linyang kulay ube sa gilid ng pisngi. Ang dila niya parang may pasa at may bahid ng asul. Hindi niya napigilan ang sarili. Nagsimulang tumulo ang luha niya habang nakatingin sa refleksyon. Kung sino man ang babaeng nasa harap niya, hindi na siya yun. Bakit ako? Hindi niya alam kung kanino siya nagtatanong. Sa Diyos, sa sarili o sa kung sino man. Ang tanging alam lang niya, unti-unting nauubos ang lakas niya. Kinabukasan, hindi na siya bumangon agad. Nasa higaan lang siya buong umaga. Si Berto lumabas para bumili ng gatas at gamot. Pagbalik niya ay tahimik pa rin si Cora. Sinubukan niyang lapitan at kausapin ito, ngunit nakatalikod lang. Hindi gumagalaw at hindi sumasagot. Nakabimpo pa rin sa bibig, hawak-hawak ang kamay na nangingitim. Paglipas ng ilang oras, maririnig na naman ang mahinang pag-iyak. Minsan mahinang singhot, minsan garalgal na iyak na pinipigilan. Walang mas malakas na ingay sa bahay ngayon. Wala na ang boses ni Cora na laging nagrereklamo. Wala na rin ang kalansing ng mga lata mula sa kabila.
Tahimik na tahimik. Sa kabilang bakod, nakaupo si Rowena sa harap ng maliit na altar. Nakasindi ang kandila. Tahimik siya, nakayuko at parang nagdarasal. Hindi niya naririnig ang ingay mula sa bahay ni Cora, ngunit alam niyang may nangyayari. Ramdam niya sa hangin. Mabigat, malamig, tila may bumabalot na hindi maipaliwanag na pakiramdam. Sa kabilang bahay, si Cora ay nakapikit. Nilalabanan ng sakit sa bibig at kamay. Gusto niyang sumigaw ngunit walang tinig na lumalabas. Gusto niyang kumain, subalit hindi siya makalunok. Kahit anong gamot ay walang epekto. Kahit anong pahinga ay walang ginhawa. Sa bawat pagdaan ng oras, tila may mabigat na kamay na dumidiin sa kanya na hindi niya nakikita. Ngunit ramdam niya, ang dating matapang na bibig na sanay manghusga, ngayon ay puno ng pamimilipit at pighati. Ang kamay na sanay mangdura at manira, ngayon ay nangingitim, lumalambot at halos hindi na kayang kumilos. Pagsapit ng gabi, si Berto ay nakatulog sa silya at pagod na pagod. Si Cora naman, nakahiga lang, tulala at nakatitig sa kisame. Tumutulo ang luha sa gilid ng mga mata, habang marahan niyang hinahaplos ang sariling labi. Bakit ako nagkaganito? Mag-aalas 12 ng tanghali. Tahimik ang bahay ni na Aling Corazon. Nakatayo si Berto sa tabi ng kama, pawisan habang pinupunasan ng bimpo ang noo ng asawa. Ilang araw na mula nang magsimula ang pamamaga, ngunit sa halip na gumaling, lalo lang lumalala. Namamaga na ang leeg ni Cora. Ang dila ay halos hindi na magkasya sa bibig. Hindi na siya halos makapagsalita ng tuwid. At ang mga kamay niyang nangingitim ay tila unti-unting natutuyo. Cora, uminom ka muna ng gamot. Baka sakaling gumaan ang pakiramdam mo. Umiling lang si Aling Corazon. Umiiyak habang tinatakpan ng bibig. Bawat galaw ng panga ay may kasamang kirot na parang tinutusok ng karayom. Hindi na niya alam kung alin ang mas mabigat, ang sakit o ang hiya sa sarili. Berto, baka mamatay na ako. Huwag ka magsalita ng ganyan, Cora. Lilipas din to. Baka nga tama ang doktor. Allergy lang. Ngunit kahit anong salita ni Berto, halata sa mukha niya ang takot. Hindi ito ordinaryong karamdaman. Ang itsura ni Cora ngayon ay parang nilulumpo ng isang bagay na hindi kayang ipaliwanag. Kinagabihan, hindi na mapakali si Berto. Kaya kinaumagahan ay nagpasya siyang pumunta sa simbahan upang humingi ng payo. Ilang sandali pa, dumating si Father Lito sa bahay. Tahimik siyang pumasok. Hawak ang rosaryo at nang makita si Cora, ay bahagyang napailing. Kumusta na po kayo, Aling Cora? Hindi agad sumagot ang babae. Halos hindi niya maibuka ang bibig. Umupo si Father sa gilid ng kama. Pinunasan ng pawis ni Cora at marahang nagsalita. Narinig ko po sa asawa niyo na ilang araw na kayong ganyan. Wala raw makitang dahilan ng mga doktor. Totoo po ba? Tumango si Cora. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ng pari. Nanginginig at tila humihingi ng tulong. May mga bagay po sa buhay natin na hindi agad nakikita. Minsan, hindi sakit ng katawan ang dahilan, kundi sakit ng loob. Baka po may tao kayong nasaktan. Napaikot ang tingin ni Cora sa paligid. Tila may biglang dumaan na malamig na hangin sa loob ng kwarto. Napakapit siya sa tuhod ni Father at umiiyak.
ang babaeng bagong lipat. Babaeng bago? Si Rowena? Tumango siya, mahina at halos hindi na marinig. Anong nangyari sa inyo? Sinira ko ang bahay niya. Sinaktan ko siya. Napapikit si Father Lito. Huminga ng malalim sa kamarahang tumango. Aling Cora, baka ito na po ang paraan ng Diyos para ipaalala sa inyo ang mga nasabi at nagawa niyo laban sa Kanya. Hindi ko sinasabing parusa ito, pero minsan, pinaparana sa atin ng Panginoon ang sakit para matuto tayong magpakumbaba. Tahimik lang si Cora. May luha na namuong muli sa gilid ng mata. Habang pinagmamasdan niya ang kamay niyang nangingitim, naisip niya ang araw na sinira niya ang mga halaman ni Rowena, ang mga bote at lata, at ang altar nito. Bawat sandali parang sumasampal sa kanya ang alaala. Hindi pa huli ang lahat. Kung gusto niyo pong gumaan ay humingi kayo ng tawad hindi lang sa Diyos, kundi sa taong nasaktan ninyo. Baka hindi niya ako patawarin. Ang kapatawaran ay hindi hinihingi para bumango ang pangalan natin. Hinihingi natin yun para mapatahimik ang kaluluwa. Kung tapat kayo sa loob ninyo, maririnig ng Diyos yun. Nang marinig ni Cora ang mga salitang yun, tuluyang bumuhos ang luha niya. Hindi na niya kayang magsalita. Ngunit ang mga hikbi niya ay sapat na para maintindihan ng pari. Tahimik lang si Father Lito. Nagdasal siya habang hawak ang rosaryo, sabay pahid ng langis sa noo ni Cora. Pagkatapos ng dasal, tumayo siya at tumingin kay Berto. Bukas, kung kaya na niya, dalhin niyo siya kay Rowena. Doon niya hingin ang kapatawaran hindi para gumaling agad, kundi para gumaang ang loob niya. Tumango si Berto. Pag-alis ng pari ay matagal pang nakaupo si Cora sa kama. Tulala, walang imik, hawak-hawak ang kamay na nangingitim. Sa labas, maririnig ang tunog ng hangin na dumadaan sa pagitan ng mga bintana. Kinagabihan, gising pa rin si Cora. Hindi na siya umiiyak. Tahimik lang siya at nakatingin sa kisame. Sa isip niya, bumabalik ang bawat eksena. Ang pangungutya, ang mga salitang binitiwan niya kay Rowena, ang pagwasak niya sa mga halaman at altar nito. Ngayon, unti-unting nauunawaan niya. Ang bawat bote na tinawag niyang basura ay may halaga pala. Ang mga halaman na tinadyakan niya ay pinagpaguran. At ang babaeng tinawag niyang baliw ay siya pa palang marunong magtiis. Rowena, pasensya na. Mahina man ang boses, ramdam ang bigat sa loob. Tapos naramdaman niyang medyo naging maayos na ang pananalita niya. Hindi niya alam kung naririnig siya ni Rowena sa kabila, ngunit sa sandaling yun, gumaan ang dibdib niya kahit papano. Lumapit si Berto at naupo sa gilid ng kama, at marahang pinunasan ng pawis sa noo ni Cora. Bukas, pupunta tayo sa kanya, Cora. Humingi ka ng tawad. Gusto kong matapos na to. Tumango si Cora. Marahan niyang hinawakan ng kamay ng asawa. Sa unang pagkakataon, hindi na galit o inis ang laman ng mukha niya. Ang kapalit ay takot, pagsisisi at pagod. Habang unti-unting humihina ang ulan sa labas, tumingin siya sa kisame. Tahimik,
Walang kalansing ng bote, walang bulong at walang ingay. Ngunit sa dibdib niya, may mahinang pintig ng pag-asa. At sa unang pagkakataon, mula nang lumala ang sakit niya, nakatulog si Aling Corazon na may luha sa pisngi, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pag-amin na siya ang nagkamali. Kinabukasan, malamig ang hangin, at ang simoy ng lupa ay may halong amoy ng bagong ulan. Sa unang pagkakataon, matapos ang ilang araw, bumangon si Aling Corazon. Mabagal, nanginginig, ngunit nakatayo. Suot niya ang lumang bestida, at sa tulong ni Berto ay dahan-dahan silang lumabas ng bahay. Tahimik lang ang mag-asawa habang naglalakad papunta sa tapat. Ang mga hakbang ni Cora ay mabagal at mabigat. Tila bawat paglapit sa bahay ni Rowena ay may kasamang paghigop ng hiya at takot. Pagdating sa bakuran, nakita nilang nakaluhod si Rowena sa harap ng kanyang mga paso. Tulad ng dati, may mga bote at lata pa rin sa paligid. Ngunit ngayon ay maayos na, malinis at kumikintab sa araw. Nang mapansin sila ni Rowena, tumigil ito sa ginagawa. Magandang umaga po. Hindi agad sumagot si Aling Corazon. Humigpit ang kapit niya sa braso ni Berto habang nanginginig na lumapit. Nang makalapit sa harap ni Rowena, bigla siyang napahawak sa dibdib. Para bang gusto niyang umatras, ngunit pinigilan siya ni Berto. Sige na, Cora. Sabihin mo na. Rowena. Tigil hininga niyang sinabi ang pangalan. Bumigat ang boses niya, tila galing sa loob ng dibdib. Opo. Ano po yun, Aling Cora? Sandaling katahimikan. Tanging huni ng ibon at tunog ng hangin sa mga bote ang maririnig. Hanggang sa tuluyang bumigay ang tinig ni Aling Cora. Patawarin mo ko, Rowena. Nabigla si Rowena. Hindi niya inaasahan ang maririnig. Si Aling Cora, ang babaeng minsang sumigaw sa kanya sa harap ng mga tao, ngayon ay nakayuko, nanginginig at lumuluha. Aling Cora, ako na siguro ang pinakamasamang kapitbahay na nakilala mo. Sinira ko yung mga halaman mo, yung mga bote mo, pati yung altar mo. Ang akala ko, kabaliwan ang ginagawa mo. Ang akala ko niloloko mo kami. Pero ako pala ang may mali. Umiyak na siya. Hawak ang dibdib. Nanginginig ang mga kamay na dati naninira. Ngayon ay nakataas bilang paghingi ng tawad. Wala kang ginawang masama, Rowena. Ako lang ang mapagmataas. Hindi kita tinulungan pero ako pa yung unang humusga. Lahat ng salita kong binato sa'yo, gusto ko sanang bawiin. Pero huli na, ang sakit ng katawan ko. Marahil yun ang ganti ng mga salitang binitiwan ko. Tahimik lang si Rowena. Dahan-dahan siyang lumapit. May lungkot sa mga mata niya. Nakita niyang nangingitim pa rin ang mga kamay ni Cora. Ngunit ngayon ay marahang nanginginig at hindi na sa galit, kundi sa pagsuko. Hindi ko po alam kung anong sasabihin ko. Pero matagal ko na po kayong napatawad. Siguro, kung may paliwanag man sa nangyari sa inyo, yan ay dahil sa gabay ko. Nanggaling po ako sa pamilya ng mga manggagamot, Aling Cora. Ang ninuno namin ay patuloy na gumagabay sa amin at sila minsan ang gumaganti
para sa akin. Ha? Anong ibig mong sabihin, Rowena? Noong araw na sinira niyo po ang mga halaman ko, umiyak po ako, oo. Pero hindi po ako nagalit. Kasi alam ko po kung gaano kabigat minsan ang puso ng tao kapag puno ng galit. Ang galit kasi, Aling Cora, parang apoy yan. Akala natin ibang sinusunog, pero sarili pala natin. Patawarin niyo po sana ang mga ninuno ko sa nangyari sa inyo. Humagulgol si Cora. Tinakpan niya ang mukha niya at napaluhod sa lupa. Si Rowena ay lumuhod din, sabay inabot ang kamay nito. Naintindihan ko, Rowena. Napagtanto ko ang mali ko kaya nararapat lang siguro sa akin to. Huwag mo sana akong kamuhian. Patawarin sana ako ng mga ninuno mo. Hindi ko po kayo kinamuhian. Naintindihan ko po kayo. Minsan kasi, kapag hindi natin kayang intindihin ang iba, nagiging mas madali na lang nahusgahan sila. Humikbi si Cora, hindi makapaniwala sa mga naririnig. Habang humahawak siya sa kamay ni Rowena, napansin niya na mainit ang palad ng dalaga. At sa paghawak na yun, tila may dumaloy na kakaibang ginhawa sa kanya. Salamat, Rowena. Salamat at pinatawad mo ko. Hindi niyo po kailangang humingi ng tawad sa akin ng paulit-ulit. Ang mahalaga po, natutunan niyo na. Ang bawat halaman, bote at dahon dito ay may gamit. Lahat ng akala ng iba'y basura, sa akin ay may halaga pa rin. Kagaya ng mga taong tulad natin. Minsan, kahit anong pangit ng nakaraan, pwede pa rin tayong magbago. Tumango si Cora at humagulgol pa rin. Si Berto ay nakatayo sa tabi at tahimik lang ngunit bakas ang pagluwag ng loob. Nang tuluyang kumalma si Cora, tinulungan siya ni Rowenang tumayo. Hindi ko alam kung paano ko mababayaran ang ginawa mo. Sa lahat ng kabutihan mo. Hindi niyo kailangan magbayad. Kung gusto niyo pong tumulong, tulungan niyo na lang akong magtanim. Marami pa akong paso sa likod. Ngumiti si Cora sa unang pagkakataon matapos ang ilang araw. May luha pa sa mata, ngunit may liwanag na rin. Tutulong ako, Rowena. Tutulong ako sa lahat ng makakaya ko. Salamat po, Aling Cora. Simula ngayon, kalimutan na po natin ang nakaraan. Aba, mabuti naman. Sa wakas nagkaayos din ang magkapitbahay. Pagkalipas ng ilang linggo, unti-unting gumaling ang katawan ni Cora. Nawala ang pamamaga, bumalik ang kulay ng kamay at nakangiti na siya muli. Araw-araw makikita siyang nagdidilig sa bakura ni Rowena. Minsan ay nagkukwento, minsan ay nakikinig lang. Isang hapon habang sabay silang nag-aayos ng mga paso, ay tumingin si Rowena kay Cora. Aling Cora, alam niyo po ba, minsan yung mga taong tinatawag nating may saltik, sila pa pala yung marunong magmahal sa tahimik na paraan. Ngumiti si Cora sabay sagot. At minsan, yung akala nating normal, sila pala yung tunay na may saltik sa puso. Nagkatinginan sila sabay tumawa. Habang sa malayo, si Father Lito ay dumaan, ngumiti at kumaway. Mabuti, mukhang gumaling na nga hindi lang katawan, pati puso mo. Oo nga, Father. Maraming salamat. Mula noon, hindi na tinawag na may saltik si Rowena. At si Aling Corazon ay naging mas tahimik, mas mabait at mas mapagpasensya. Araw-araw tinutulungan niya si Rowena sa pagtatanim
at madalas ay siya pa ang unang nag-aabot ng pagkain. Ang dating bakurang puno ng tsismis, ngayon ay puno ng mga halamang gamot, bulaklak at halakhak. At sa tuwing dadaan ng mga tao, maririnig nila si Cora na madalas sabihin, ang galit ay parang apoy na unti-unti kang sinusunog. Hanggat hindi mo ito pinapatay, doon niya natutunan na ang tunay na saltik ay hindi sa taong kakaiba, kundi sa taong marunong manakit ng walang dahilan. Ang panghusga ay mabilis, ngunit ang pangunawa ay mabagal. At minsan, kailangang masaktan muna tayo para matutong maging mabuti. Wakas!